Noong June 1, 2001, nangyari ang isa sa pinaka-nakakagimbal at pinakamatinding pagkitil sa isang puk ng royalty sa Nepal. Kinitil si Haring Birendra, ang kanyang asawang si Reyna Aishwarya at ilang miyembro ng pamilya. Sa mga nangyaring ito, ang buong mundo ay nagulantang. Bakit kailangang kitilin ang isang buong royal family? Bakit si Crown Prince Dipendra ang pangunahing sanhi kahit na siya ay tinamaan sa ulo at pumasok sa isang koma? Tadhana ba ito o sumpa na dumapo sa royal family? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Bago tayo magsimula sa mga detalye, mahalagang tandaan na ito ay isa sa mga pinakadramatic at matinding pangyayari na nangyari sa isang monarkiya mula noong kinitil ng mga komunista si Tsar Nicholas ng Russia at ang kanyang pamilya noong 1918. Narito ang kaunting kasaysayan tungkol sa kaharian ng Nepal. 4 na pamilyang Maharlika ang unang sangkot sa pamahalaan ng bansa. Kasama rito ang Shah Dynasty, Basniat Family, Pandey Dynasty at Tapa Dynasty. Ang mga pamilyang ito ay patuloy na nag-aaway upang maghari. Kinikitil ang isa't isa para sa kapangyarihan. Sa panahong iyon, mayroong 2 pangunahing pagkitil bago napalitan ang mga pamilyang ito ng pag-angat ng Rana Dynasty. Kaya't may kasaysayan ng marahas na laban sa kapangyarihan ng bansa. Gayunpaman, ang pagkaubos ng mga royal noong unang bahagi ng 2000 ay talagang misteryoso at nakakalito. Noong June 1, 2001, isang dinner party ang ginanap sa Narayanhiti Palace, ang tahanan ng monarkiya ng Nepal. At ang mga dumalo lamang ay mga miyembro ng royal family. Ayon sa mga ulat, si Crown Prince Dipendra Birbikram Shah ay tila nakainom at tila gumamit ng pinagbabawal. Nagkaroon siya ng pagtatalo sa isang bisita at dinala siya pabalik sa kanyang kwarto ng kanyang nakababatang kapatid na si Nirajan at isang pinsan. Ayon kay Miss Rana, ang kasintahan ni Crown Prince, tumawag sa kanya ang prinsipe at may kaluha-luha sa kanyang pananalita. Matapos ang pag-uusap, nagtakda sila na tapusin ito dahil magpapahinga na siya. Ngunit imbes na matulog, lumabas siya ng kanyang kwarto na suot ang kanyang uniformeng militar at may dalang 3 sandata, kabilang na ang M16 assault rifle. Isang saksi ang nakakita sa kanya sa tuktok ng hagdan, ngunit hindi pinansin ang nangyari dahil kilala ang Crown Prince sa pagkakaroon ng maraming sandata sa palasyo. Ang dinner party ay ginanap sa billiard room at dahil pribado ito, walang mga royal guards na naka-duty. Nang pumasok si Crown Prince Dipendra sa billiard room, inatake niya ang kanyang ama, si Haring Birendra. Agad na nagdagsa ang mga tauhan ng palasyo sa pamamagitan ng glass door upang iligtas ang mga miyembro ng royal family. Ayon sa saksi, pagkatapos kitilin ang ilang tao sa billiard room, hinanap si Crown Prince Dipendra ng kanyang ina sa hardin. Nang makarating siya, iniulat na ang kanyang nakababatang kapatid na si Nirajan habang ipinaglalaban ng Reyna ay patuloy na humihiling na huwag mong gawin ito pakiusap. Kitilin mo na lang ako kung gusto mo. Ngunit kinitil ni Crown Prince Dipendra ang 2 sa lugar. Sa pagtatapos ng kaguluhan, 9 na miyembro ng royal family ang nakitil, kabilang ang kanyang ama, si Haring Birendra, ang kanyang ina, si Reyna Aishwarya, ang kanyang kapatid, si Prince Nirajan, ang kanyang kapatid na si Princess Shruti, ang kanyang tiyuhin, si Prince Direndra, 2 tiyahin niyang sina Princess Shanti at Princess Sharada, pati na rin ang asawa ni Princess Sharada na si Kumar Khadga at si Princess Jayanti, na pinsan ng kanyang ama. Kasama sa mga napinsala ang biktima ang Princess Shova, ang bunsong kapatid na babae ng hari, si Kumar Gorak, asawa ni Princess Shruti, si Princess Komal, asawa ni Prince Gyanendra, at si Ketaki Chester, ang unang pinsan ng hari. Pagkatapos ng lahat ng ito, si Crown Prince Dipendra ay nagpuntirya ng kanyang sarili sa ulo at pinindot ang sandata. Ang timing ng mga pagkitil at ang agarang pagsasara ng komunikasyon sa loob ng palasyo ay nag-iwan sa mga mamamahayag na walang impormasyon sa mga oras pagkatapos nito. Pagkatapos ng mahigit 2 dekada, marami pa ring naniniwala na hindi kumpleto ang impormasyon. Ang royal family ng Nepal ay halos lubusang nawasak sa isang gabing pagkitil, at ang kumitil sa kanila ay nakahiga sa isang kama sa ospital, nasa koma. Kinabukasan, inilibing ang mga nakitil na miyembro ng royal family at sinunog sila sa harap ng Pashupatinath Temple. Samantalang ang bansa ay nanatiling walang hari at kahalili. Agad na ipinahayag na si Crown Prince Dipendra ang magiging hari pagkatapos mawala ang kanyang ama. Ayon sa isang ulat, dahil sa inubos ni Crown Prince Dipendra ng karamihan ng linya ng kahalili, naging hari siya habang nasa koma mula sa pinsala sa ulo. Ang Crown Prince ay naging hari ng 3 araw na hindi niya alam. Noong June 4, 2001, inihayag na wala na si Haring Dipendra. Ang kanyang tiyuhin, si Prince Gyanendra, ay naging regent sa loob ng 3 araw bago naging hari. Sa kabuuan, 10 tao ang nakitil dahil sa bagay na ito. Walang nakakaalam kung ano ang motibo ni Dipendra. Ayon kay Haring Gyanendra,
ang pagkitil ay isang aksidenteng pagputok ng isang sandata sa loob ng Royal Palace. Ngunit sa kanyang pananaw, ang mga legal at konstitusyonal na hadlang ay labis dahil kahit na mabuhay si Dipendra ayon sa konstitusyon, hindi siya maaaring kasuhan ng pagkitil. Maliwanag na tinatangkang itago ni Haring Gyanendra ang isyu. Ang mga tao ay nagiging mas duda tungkol sa buong sitwasyon dahil si Dipendra ay minahal ng mga tao ng Nepal. Tinawag pa siya ng mga tao bilang DP. Bakit niya gagawin ang pag-ubos sa kanyang buong pamilya? Ang buong investigasyon ay isinagawa at oo, kinumpirma nilang si Dipendra ang kumitil. Gayunpaman, ang karamihan ng mga tao ay nag-aalala sa katotohanan na ang komite ng investigasyon ay tumagal lamang ng 2 linggo bago inilabas ang resulta. Ipinahayag ng komite na sila ay nag-interview ng higit sa 100 tao, kabilang na ang mga saksi, mga opisyal ng palasyo, mga guwardiya at mga kawani bago nila pinagbintangan si Dipendra para sa krimen. Walang isinagawang forensic analysis sa lugar ng insidente. Ito sana ang magbibigay linaw sa kalituhan kung bakit ang pinsala na dulot ng sarili niyang sandata ay nasa kaliwang bahagi ng kanyang templo kahit pa kilala siyang right-handed. Ang mga kasagutan sa ilan sa mga tanong na ito sana ay nakuha kung tinanggap ng gobyerno ng Nepal ang alok na tulong mula sa Scotland Yard para magsagawa ng malalimang forensic analysis sa lugar ng krimen. Hanggang ngayon, nagtatanong ang international community kung bakit tinanggihan ang tulong na ito. Ang lahat ng mga pagkukulang na ito ay nag-udyok sa mga tao na mag-develop ng ilang teorya. Isang teorya ang nagsasabing nais ni Dipendra na pakasalan si Devyani Rana na nakilala niya sa UK. Subalit, tinutulan ng royal family ang kasal dahil ang pamilya ng ina ni Devyani ay may koneksyon sa mga mababang uri ng maharlika sa India at ang mga alyansa ng ama nito sa politika ay hindi kaaya-aya sa mga royals. Kilala rin ang pamilya ni Devyani bilang isa sa pinakamayayamang dating royal na pamilya sa India at pinaniniwala ang mas mayaman pa kaysa sa mga Nepalese monarchs. Bagaman ito ay maaaring magmukhang isang mababaw na dahilan, mas makabuluhang dahilan kung bakit hindi pinayagan si Dipendra na pakasalan si Devyani ay ang posibilidad ng impluwensya ng India sa gobyerno ng Nepal kung matutuloy ang kasal. Kaya't mukhang pinipilit si Dipendra na magsettle sa isang prospective na asawa mula sa pangunahing sangay ng dinastiyang Nepalese Rana na pinili ng royal family. Noong 2001, may mga nagsasabi na ang isyong ito ang nagpapahina sa relasyon ng hari at reyna at ng kanilang panganay na anak na si Dipendra. Ang mga clipping ng pahayagan noong panahong iyon ay nagpapakita na ang hindi pagpapakasal ni Dipendra habang siya ay nasa kanyang 30 taon ay nagbanta sa kanyang posisyon bilang tagapagmana ng trono. Isang artikulo na may petsang May 27, 2001 ang nagmungkahi. Nag-uusisa ang mga tao kung bakit hindi pakasal ang Crown Prince sa ganitong edad at kung ang kanyang hinaharap bilang tagapagmana ng trono ay nanganganib. Ngunit sapat ba ito upang kitilin ang kanyang buong pamilya? Ayon sa ilang eksperto, hindi masaya si Dipendra sa desisyon ng kanyang ama na lumipat patungo sa isang constitutional monarchy matapos ang isang pag-aalsa noong dekada 90. Ayon sa kanila, nagalit si Dipendra dahil papamana siya ng isang trono na may maliit na kapangyarihan. Gayunpaman, ang isyong constitutional monarchy ay mangyayari na sana kahit pa hindi sumang-ayon si Haring Birendra dito. Ang kanilang tinutulan ay ang kawalan ni Prinsipe Gyanendra, ang tiyuhin ni Dipendra na naging hari sa kalaunan, sa Salusalo. Naroroon ang kanyang asawa, bakit wala siya? Sinasabing si Gyanendra ay nasa Pokhara noong panahon ng Salusalo. Naroroon ang kanyang asawa na si Kumal, ang kanilang anak na si Paras, at ang kanilang anak na si Prerana sa Royal Palace sa panahon ng pagkitil. Sa totoo lang, may dahilan upang pagdudahan siya. Halatang tanging si Gyanendra lamang ang makakaupo sa trono kung parehong aalisin sa linya ng succession sina Dipendra at ni Rajan. At ito nga ang nangyari habang walang nakitil mula sa kanyang pamilya. Kumalat ang mga chismis na sina Gyanendra at Paras ang gumawa ng mga pagkitil at pinirehim nila si Dipendra upang makuha ang trono. Si Gyanendra at Paras ay hindi popular sa panahong iyon. Isang saksi sa pagkitil sa royal ang nagsabing si Paras ang pangunahing tao sa likod ng buong insidente at sinasabing nagsuot ng maskara ang salarin upang magmukhang si Dipendra. May mga malupit na pahayag na nagsasabing sinira ni Paras ang ventilator ni Dipendra sa ospital at nagkaroon ng 900 na nakitil sa araw na iyon. Ngunit parehong mariing itinanggi ni Paras at ang kanyang ama ang anumang kinalaman sa pagkitil. May mga taong nag-akusa sa Indian Research and Analysis Wing at pati na rin sa CIA. Ang iba naman ay nagsisiwalat kay Kitaki Chester, Upendra Devkota at sa Nepalese Army bilang mga responsable sa pangyayari. Gayunpaman, wala pang matibay na ebidensya na nahanap para sa alinman sa mga akusasyon na ito. Hanggang ngayon, pagkatapos ng pagkansela ng monarkiya noong 2006, maraming mga tanong ang nananatiling hindi nasasagot.
Subalit, isang bagay ang tiyak. Nagsimula ang insidenteng ito ng isang magulong panahon sa Nepal na nagwakas sa pagbagsak ng monarkiya ng bansa 7 taon ang makalipas.